Dahil nga po mga idol, hindi naging maganda ang kampanya ng Golden State Warriors sa nakalipas na 2 taon, marami nga po ang nagdududa ngayon kung makakakuha pa nga ba silang muli ng kampiyonato. Sa katunayan, tanggap na rin naman nga po ni Draymond Green na ibang-iba na nga po ang kanilang team ngayon kumpara noon. Ayon nga po sa naging pahayag nito, aminado nga po siya, literal humina ng todo ang kanilang lineup sa pagkawala ng ilan sa kanilang mga key player na tumulong na makakuha noon ng titulo. Ngunit sa kabila niyan, matapang pa rin naman nga po nitong sinabi na kayang-kaya pa rin naman nga po ng Golden State Warriors na maulit yon. Hindi pa rin naman tapos ang kanyang sarili at ang kanyang teammate na si Stephen Curry na makakuha ng bagong kampiyonato. Kaya naniniwala sila na magagawa pa rin nila ito sa darating na season at sa mga susunod pa. Ibig sabihin, hindi nga dapat maliitin ngayon ang kanilang team dahil ginawa nila ito, siguradong pagsisisihan ito ng kanilang mga kalaban. Samantala, naibalita nga po ng isang insider noong nakaraan na isa ang Los Angeles Lakers sa mga tumawag sa front office ng New York Knicks matapos maibalitang kinukonsidera nitong i-trade si Mitchell Robinson pagkatapos nilang makuha si Karl Anthony Towns. Ngunit pansamantala muna ngang nahinto ang posibleng pagkuha nila sa 7-foot center na si Mitchell Robinson since napakalaking package ang hinihingi nitong kapalit. Ngunit ayon sa inilabas na balita ngayon, hindi rin naman nga ganun kahirap ang pagkuha kay Robinson sa isang trade since kakailanganin lamang nga po nilang i-offer sa New York Knicks sina Jalen Hood-Schifino, Gabe Vincent at isang future second round pick. Marami nga po sa mga Lakers fans ang sumang-ayon dito, lalo pat malaki ang maitutulong nito para maging isang ganap na championship contender dahil magkakaroon na nga si Anthony Davis ng isang legit katandem na sentro. Pero syempre magdedepende para naman sa magiging resulta ng mga susunod na laro ng Lakers kung ipapagpatuloy nila o hindi ang pakikipagnegosasyon sa New York Knicks. Sa kabilang banda, katulad nga po ng napag-usapan natin, mamayang 12:00 ng hating gabi, mangyayari ang unang game ng preseason sa pagitan ng defending champions na Boston Celtics at ang Denver Nuggets kung saan gaganapin nga ito sa Abu Dhabi. Syempre, wala nga pong mangyayaring home court advantage, parang exhibition game lamang ito. At bago pa magsimula, inanunsyo na nga po na may ilang mga key player ang hindi makakapaglaro. Sa parte ng Boston Celtics, hindi dito makakapaglaro si Kristaps Porzingis dahil sa injury nito. Habang sa Denver Nuggets naman, hindi dito maglalaro sina Peyton Watson at Jalen Pickett. Pero sa kabila nga po niyan, magiging exciting pa rin naman ito, lalo pat available nga dito ang majority sa kanila mga superstars. Sadyang ayon sa ilang mga analyst, mas liyamado pa rin ang Boston dahil sila ang mas merong malalim na lineup kumpara sa Denver Nuggets na masyado nga daw humina ang kanilang team. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.